Do you want to come to Canada on a work permit? Be inspired with this interview. I'm Oderon, 41 years old. Nakarating po ako dito sa Canada noong July 17 this year. May tatlong anak saka partner. Yung eldest son ko is 20 years old, then yung middle is 15 years old, and my youngest is 10 years old. All boys. Okay. So anong visa ang gamit mo nung nag-apply ka dito? Work permit. Permit, okay. So dumaan ka ng agency. Paano mo nakuha yung agency? Sa Facebook. Through Facebook lang, nag-register kami para sa initial interview. May kasama rin po ako yung katrabaho ko. Okay. Yun, nag-register kami. Pinuntahan namin yung agency for initial interview namin. Tapos yun, nakapasa naman sa initial interview. Okay. Then, sabi nila, by September 2023 na may dating doon na employer, but since yung nagka-problema po yung parang highlight dati. So inabot kami ng 1 year. Pero nakapasa na po kami initial interview, pero update na lang yung High Life. Yan yung yung workplace mo ngayon, no? Yung High Life. Current. Okay. So ano yung naka-advertise sa agency sa Facebook nung nabasa mo? Please join us hindi po sinabing High Life eh. Join us to work in Canada. Ganun lang. Parang hindi pa kung basta work lang ang naka-advertise. Opo. Walang specific. Okay. So do you remember kung kailan unang nabasa sa Facebook? Mga February 2023. Okay. Sila. Pero sa agency naman kasi na yan, every month, sila ng mga job. Okay. Nag-offer. So ano yung proseso? Nung nag-message kayo sa agency, nag-meet kayo in person? Or through mga email lang? Nagpasa po kami ng CV, gumawa kami ng CV, yun lang. Tapos initial interview po, face-to-face. Around nasa 150 po kami nun na nag-apply that time. Kailan sinabi yung High Life, yung specific na work? Yung after, kasi update lang po sila sa mga document. Nung malapit na yung interview namin this year, April, yun na, sinabi na po yung company tsaka employer. April lang sinabi na ito na 2024. Yeah, po. So July kayo, teka, anong month nga nag-apply? Ikaw nag-apply? Doon sa Facebook? April 2023. Kailan yung interview? May kami po na initial interview sa Magsaysay po. Sino yung nag-interview? Taga-agency lang? Or agency. Hindi pa sinabi doon kung anong work or may choices ba kayo? Or hindi po. Wala pa rin? So before that, talagang nagbabala ka mag-apply sa Canada? Opo, may plano naman na talaga na kasi that time tatlo na po sila nag-aaral sunod-sunod. Okay. Yeah. Okay. So paano ka nag-Google ka ba? Paano ka nag-search ng mga dito sa Canada? Una, yung tinry ko po yung sa YouTube yung mga job bank, yung link. Tinry ko, pero mas po kasi parang mas technical siya. Kailangan formal yung CV mo, tapos may cover letter ka pa. Unlike sa agency na CV lang, tapos tatawagan ka nila for interview. Oo. Yung magsaysay, parang walang specific na hinihingi na kung ano yung work background mo, ganon? Meron naman po. Okay. Ano ba work background mo sa atin? Ako po talaga sales agent po ako. Car sales agent. Okay. Then, sa palengke pa, experience na rin po. Nagmi-meet cut. Ganun. Sa palengke? May work kang ganon sa Pilipinas? Opo. Okay. So, yung High Life, ano bang company yan? Food processing po siya. Sila yung nag-cater ng pork products po. Processing po dito sa Canada. And then, I think sa China, Mexico, parang ganun po. So international company yan? International company? Apo. So, nag-apply ka doon sa agency. Anong requirements doon nung nag-apply ka? CV lang? CV lang po. Tapos, wala silang fee? Wala po. Okay. So, kailan mo nalaman na natanggap ka? 2 weeks after interview, nag-mail na po sila. Tapos documents. Tapos nag-aantay sila. Tapos, sinabihan lang pa ako na update na lang kung kailan dating employer. By May po kasi na interview kami. Sabi nila by September. Oo. So, nag-interview kami halos 1 taon po.
Tapos, yun na, update na naman lahat. NBI, doon po kami pabalik-balik kasi kailangan po updated. So all the while, hindi mo alam na nagsasabit ka ng documents na yun ang employer mo? Hindi pa po, hindi pa. Oh? Hindi ka natakot or parang... Initial interview, hindi po. Kasi meron naman po akong kakilala dito na pinsan ni Mrs. na nagtatrabaho. Kaya ang alam ko, kung hindi po sa Cargill, kasi meron po isang company rin sa Alberta. Cargill naman siya. Pero meat processing din po. Tapos, eto nga, si Highlight dito po sa Manitoba. Yung Cargill, doon din sa Magsaysay yun? Through Magsaysay din? Opo. It's either doon po yung naisip ko na po, it's either doon yung babagsak ko or dito sa Highlight. Kaya alam ko naman, yung kung natatakot, hindi naman po. Alam ko naman na po na legit naman po. Kasi dito po yung pinsan ni Mrs. Yung pinsan ng Mrs. mo, dumaan din doon sa agency na yon? Hindi po. Ibang ano naman po siya. Ibang agency naman pero you work in Highlight po. Okay. Pero paano mo nasigurado na yung agency na yon is legit? Kasi marami ngayon scams, di ba? Opo. Anong ginawa para scams po Magsaysay po kasi, Doc, kilala po talaga sila. Pag sa Pilipinas sinabi niyo po Magsaysay, kilala po sila sa kumbaga number 2, number 1 sa pagpapaalis ng mga seaman, ganun, sa cruise ship. Sila po yung top. May eskwelahan din po sila for culinary arts. Okay. Teka, bakit Canada ang napili mo? Hindi ka pumunta sa US, hindi ka pumunta sa ibang lugar? Nababalitaan ko lang naman po, mas maliit yung cost of living. Tapos, ang PR mabilis. Then, yung para talaga sa mga bata. Yung program nila, nababalitaan ko po sa maganda. lang din naman po. So, nung nalaman mo, sa agency, hindi ka ba talaga nagbayad? As in... no placement fee po. As in zero? Opo, wala po. Pero nag-train kayo, di ba? Sabi mo, nag-train kayo. Free din yun? Ayun po yung shoulder ko na expenses. Yung train, yung gas, akin po. Ilang months yung training? 1 month lang naman po for certificate. Kasi yun, halos 1 month training for certificate po. Kasi lahat ng agency po, yun po yung hinahanap. Parang yun yung requirements mo para... Ano certificate? Certificate for? Training po sa TESDA. Hindi, ano specifically yung training na yun? Slaughtering operation po. Ano no? Slaughtering operation po. Ayon sa specific doon sa company? Opo. Tapos pagdatrain ka po nila, kailangan po yung certificate na para ma-file mo as documents. Pero nag-train ka nung nalaman mo na accepted ka sa Highlife? Ay, hindi po. Before that. So ibig sabihin yung Magsaysay, parang na kayo, na doon kayo ilalagay, kaya pinag-train kayo? And bago pa po, nakapag-train na po ako. Bago pa po ako nag-apply sa Magsaysay as a industrial meat cutter, nakapag-train na po. And tapos ko na rin po yung school and training. So ibig sabihin, bago ka di ba sabi mo nung nakita mo yung advertisement sa agency sa Facebook, walang specific kung ano yung employer mo. So, saan ka nakakuha ng idea na yung meat slaughter ang gusto mong work? Bago po kasi ako naganap ng trabaho, tinapos ko po muna yung schooling ko po. Bago po kami naghanap sa internet ng kung ano po yung may open na for meat cutter, ganun. Nababasa mo yan na parang in demand siya dito sa Canada? Nabasa mo yan? Kaya nabalitaan ko lang din po. Doon ka nag-train? Opo. Okay. Nabalitaan ko lang na maganda yung papunta sa Canada as a meat cutter, industrial butcher. So, nabalitaan mo through yung pinsan ng misis mo? Opo. Okay. So, maganda talaga yun, nakikipag-communicate ka sa mga nandito na sa Canada, no? Nandito na, opo. Kasi alam nila kung paano, step-by-step guide na, nag-guide ka po nila kung anong dapat gawin. Kasi po yung basta-basta, katulad nung ginawa ko po na, yung nag-install pa ako ng mga apps, mga ganito, ganyan. Tapos pag, akala niyo po, ang dali. Tapos, pero pag, relay nyo na po, ang hirap po. Mahirap talaga kung wala kang guidance. Mabuti at may resource, kumbaga meron kang napagtatanungan nung time na yun. Opo. Yeah. So, magkano ba yung bayad mo sa training? Magkano yung nagastos mo? For certificate po,
35. 35,000. But 30 lang po kasi pero yung school nag-offer ng IL kaya naging 35 po. 35. Kasama na yung English exam doon. So maliban doon, syempre nag-ano ka pa ng mga passports mo, NBI. Apo. May ano ka ba kung magkano lahat na gastos mo nung papunta mo dito? Kasi Mga requirements lang. Kung requirements lang po, no. Pati medical po, no. Mm-mm. Siguro nasa 100 plus. 100,000. Pero yung company, nag-interview ba sila Nagpunta po yung employer sa Pilipinas? sa Pilipinas. Doon So, na po na-meet kami, ninyo in person? opo, face-to-face. Then, trade test. Yun po yung importante. Ano yung trade test? Yung trade test is, kailangan nyo pong i-debone yung carcass, leg. May actual, Opo, tapos naka-video and then ni-review nila. Una po muna, face-to-face interview sa employer. Then, pupunta po kayo sa isang room May isang room na para mag-trade test. Yung actual na po. Pero napag-aralan mo yon sa TESDA? Opo. Tsaka nagawa na nun. Okay. So that's after 1 year na nung nag-apply ka? Tapos yun. And then, mga ilang days, sabi, you pass the interview. Wait, update. Pero yung magsaysay po yung nag-update sa amin. Then, yun na po, sunod-sunod na. And then, kapasa ko po ng April, sunod-sunod na po yun. Sunod na pre-medical namin, immigration lawyer na kausap po namin. Bakit may immigration lawyer? Para saan? Yung highlight po kasi, Doc, meron po silang, parang HR sa recruitment. Then, naka-tie up sila dun sa immigration lawyer dito. To process. Sa visa? Yung visa na? Opo, working work permit. Nagbayad kayo dun sa lawyer? Yung employer na? Yung company na po nag-shoulder lahat. Amin lang po is final medical po sa St. Luke. Okay. Yun lang po. Magkano sa agency ang binayad mo? Sa agency? Wala po. As in zero. Magsaysay, wala kang binayad? Wala po. Yung sa TESDA lang ang binayaran mo? Opo. Yun lang sa TESDA. Yung 35K. Requirements? Opo. Yung airfare mo, papunta dito, sino nagbayad? Company rin po. Company rin? Opo. Sila rin pala. Yung training nyo ba, hindi ba maano dyan, marirefund? Hindi nila covered? Nag-inquire kayo? Hindi po. Mag-inquire kaya kayo dyan sa HR nyo? Opo. Pero sinabihan na po kami ng agency na lahat ng yung gastos lahat hindi po Hindi talaga mga naman po doon sa kontrata na sagot po namin yung final medical tapos mga pag-process ng document sa amin po. Kasi yung ibang employer, alam ko, kino-cover nila lahat eh. Po. May mga nakausap din ako yung mga pre-med yung mga katabi ko lang po, kinakausap ko rin para magka-idea rin po. Yung pre-med po namin, sabi niya, nung mga nakausap ko, sagot daw ng employer. Pero kami, nagbayad pa po kami pre-med. Naka 7,000 din po ako sa pre-med. Mag-inquire kaya dyan sa HR ninyo. Malay mo, baka hindi lang nasabi sa iyo ng agency na covered pala ng employer. Hindi naman masama magtanong. Okay lang sa kanila nagtatanong, open sila sa mga ganon. Kaya po, I just want to inquire if we are entitled to a refund for all the expenses that we had during the application. Okay lang yan sa kanila. Pwede ka mag-email or magtanong personally, ganon. Opo, sila na po talaga So wala ka nang ibang in-applyan nung 1 year na naghihintay ka, wala ka nang ibang in-applyan? Wala na po. Just inintay ko na lang po yung magsaysay talaga. Bali, waiting time ko nung initial interview, 1 year. Then, nung final interview, 3 months lang. Ang bilis ng process, ang bilis din namin malaw nun kasi... Mabuti, at least, kumbaga, first time mong application yun, di ba? First time na application mo sa Canada. O may na-applyan ka iba noon? Second time, but hindi na po ako in-update. Ano yung second time? Second time ko po yung magsaysay. Kasi sa una, hiningin lang ako ng CV, pinatingnan sa akin yung may mga questions and answer doon about dito sa Canada. Kung may mga alis ka ba, nakaalis ka na ba punta. Tapos may in-apply ka ibang agency? May in-apply ka ibang agency doon? Sa meat processing na na mga na agency na nagpapaalis papunta rin po dito. Pero para magsaysay po talaga ata ako.
Meron bang requirement na show money? Wala. Wala naman. Wala silang hiningi ng Sa mga work. bank statements, ganon, wala. Meron po yung employer's interview lang. Meron ka bang savings? Tinanong lang pero hindi nag-require. Hindi po. Ewan ko kung comfortable ka mag-share kung yung mga nagastos mo, saan ka kumuha nung pinanggastos mo doon, yung mga requirements? Kay mama, may ipon din naman si Mrs. Pero mo kay mama. Mabuti yung may family support talaga. Kasi Opo. mahirap yung talagang diba, expensive talaga yung nag-a-apply. Opo. Mabuti nga wala kayong show money kasi kung mga PR, mga nominee Opo. program, may mga show money pa yon. Nag-offer ba sila na pwedeng madala yung family? Yung company po. Opo. Opo. Sila rin nung orientation namin, nagsabi sila na, kasi pag Lamia daw po, NP, madali lang po 6 months. Pag nandito ka na po, 6 months yung bago ka makapag-apply ng PR, then antay ka lang ng 1 year siguro, nandito na. Pero since Lamia, sinabi naman po nila, need namin i-renew since Lamia po kami, need namin i-renew yung work permit. Then sila tutulungan po nila kami na about dun sa PR. Habang siniserve niyo pa yung work permit. Pero ngayong work permit ka pa lang, walang sinabi na pwede mo nang dalhin ng family. Hindi pa? Wala. Yung company po wala. Pero may marami rin ba akong naririnig dito ng mga katrabaho ko rin na pwede ka mag-posal. Sabi nila, medyo magastos pero mas mabilis daw po na madala sila dito. And then may trabaho na yung overage kung anak. Pero rin yun, work permit din sila kung makapunta or tourist, parang ganun. Work permit din. Pero open naman po yun kasi spousal pa. Medyo mahigpit na ngayon yung mga work permit na yan. Kaya po, nabalitaan ko. Mas mahigpit na ngayon. Oo. So, kumusta naman yung work mo? Naka 1 month ka na, sobra, di ba? Sobra 1 month na po. Okay naman po. Nung una, na-shock ako sa trabaho kasi hindi naman po yung ganun yung trabaho sa Pilipinas eh. Sobrang pagod ko po talaga nun. Tapos lahat na ng mga pain reliever, tinawag ko na po. Okay. Kasi nanibago po talaga yung katawan ko. Hindi ko alam na ganun pala yung trabaho. But unti-unti, napapag-aralan ko siya. Naka-adjust ka na. Nakuha ko na rin po yung technique kung paano siya gawin. Oo. Ilang hours yung work mo? 8 hours. A day, tapos? Opo, lagi po nakatayo. Walang open. Kumbaga 40 hours a week? Opo, 40 hours a week. Tapos yun po na, kasi ako lang po yung, dalawa lang po kami yung inassign sa place na hindi po umalis. Okay, I mean place yung parang workplace kasi iba-iba po eh. Parang ibang department or sections. Ibang section kasi conveyor po yung gumagalaw doon. So may mga kami lang Pwedeng umalis? Ano ibig sabihin ng umalis? I mean, yung iba nililipat kasi hindi nila kaya yung trabaho doon sa posisyon na binigay sa kanila. Palipat-lipat lang naman po na. Pwede kang humingi, pwede kang mag-request na ilipat ka? Parang ganon? Since na provisionary pa lang po kami, yung visor po, yung supervisor po, siya po yung hindi kaya nito. Siya nagde-decide kung saan kayo ilalagay. Opo, since provisionary pa lang po kami, hindi po kami pwedeng mag-request. Saan po namin gustong mag-training. After 4 months po, pag na white hat na, permanent employee na kami po dito. Pwede naman kayo mag-request ng training sa ibang... Saan mo gusto, parang ganon. Parang ngayon, ini-expose kayo sa lahat ng sections. Opo, kung saan yung bagay at kaya mo na gawin, yun dun po ilalagay. Yun naman po yung kagandahan sa mga supervisor ko dito. Mga Pilipino rin. Okay. So far, okay naman ikaw, nakaka-adjust naman. Nakaka-adjust naman na po. Okay. Wala na pong salon. Wala na. Kayang-kaya na. Kayang-kaya na. Medyo okay na, parang kaya na ng katawan. Opo. Tsaka pag yung pagod mo, wala pag payday na. Pag payday na po. So may sweldo na. May sweldo na ngayon. Nabigyan na kayo kaagad ng sweldo. Ano yung mga, di ba sa company, pagdating nyo dyan, syempre wala naman kayong kilala. Saan kayo tumira? Opo. Ito rin yung kagandahan dito sa company, sa Highlight, na meron silang pa-free na 1 month stay dito habang nag-a-adjust ka sa work, sa
dito. Meron silang pabahay na free 1 month ka magstay, and then free yung carpool mo for 1 month. And then yung lunch mo for 2 weeks naman. Libre. Tulong din po, opo, na 2 weeks na pagkain doon sa iLife, sa workplace. Tapos may meta pa. Yun yung kagandahan dito sa company na to. Pagdating po dito, hindi ka talaga nila pinapabayaan sa mga pabahay. So, ibig sabihin ngayon, nagbabayad na kayo ng bahay? Opo. Naghanap na kayo ng sariling apartment nyo? Parang ganon? No, dito pa rin po kami. Pero pwede pa kami mag-extend hanggang 4 months. Pero sabi po kasi, kailangan din namin maghanap talaga. Kasi magwi-winter na po dito. Oo. So, baka mahirapan kami maglipat if ever makakita. Kasi malamig po eh. Ngayon pangalan mo, malamig. Tapos yung hindi po kasi pwedeng malamigan yung kamay natin kasi lalo na pagod sa trabaho. Para po siya naglalak. Parang gano'n. Parang naglalak yung mga kamay. Opo. So ngayon, nandyan pa rin kayo pero nagbabayad na kayo. Parang binabawas na sa sweldo nyo yung accommodation, yung rent. Opo. Okay. So may kumusta dyan? Marami bang Pilipino dyan sa Nipawa o kaya sa workplace mo? Sa workplace ko po, kung sa 100% po ng mga nasa 80, 20 lang. Parang 90 nga po. Ito, yung mga puti, maintenance lang. Then CFIA, yung Canada government, sila po yung nag-inspection. Puro Canadian po talaga yun. Tapos maintenance, halos 90% po sa HR. Pag nagpunta ka po sa HR, sa cafeteria, then mga co-workers mo is Pinoy. Galing, no? Kahit yan sa Nipawa, di ba? Ang daming Pinoy. Opo, kahit maglakad dito sa Nipawa. Parang nasa Pilipinas lang. Kabayan. Nakakatuwa rin po yung mga Pinoy dito is sila, helpful. Kung may kailangan ka itanong, willing naman po silang tumulong. Kahit na yung sa daan. Tsaka yung kahit na yung kung ano itanong mo, process about kung anong pinakamagandang process, sabihin din nila sa'yo. Yun lang po yung kagandahan dito sa mga Pilipino talaga. Okay. So far, aside from yung physical challenges sa work, may mga challenges ka pa bang na dyan, nung pagdating mo? Wala naman po kasi yung mga ka-roommates ko naman po dito is okay naman sila makisama. Sa HR, yung mga paperwork, yung mga sweldo nyo, on time naman, wala namang ibang problema, naging problema? Wala po. Wala pong problema kasi yung mga sa HR is more on puro Pinoy din po eh. Then, tutulungan ka talaga nila kung kahit anong mga tanong mo sa documents, na katulad ng mga work permit, tapos yung health insurance, tapos yung SIN. Sa kanilang po kami nagtatanong kung paano yung So ano yung advices mo sa mga nagbabalak din na katulad mo na kababayan na gustong pumunta dito sa Canada? Unang-una, tiwala lang kay God. Isama niya siya sa prayers nyo. Then, basta ako po kasi ganun ginawa ko. Hindi na ako talaga yung palasimba. Siyempre, kailangan mo rin maniwala sa kanya. Then, hilingin mo lang sa kanya yung gusto mo. Talagang, ibibigay niya po talaga. Nagulat din ako kasi sa totoo po ang tanda ko na po 41. Tapos yung mga kasama ko po 23. Ang mga bata pa. Talagang ako lang po talaga yung sabi ko okay. Ito talaga siguro yung gusto ni nasa taas. Siyempre, bago po yung mga ganun, tiyaga lang. Tiyaga lang maghanap ng trabaho, sipagan lang hanap ng trabaho, makukuha nyo rin po yan, yung gusto nyo. Yun. Then, ako po kasi, tsinaga ko lang po talaga kasi maghanap, kahit hindi nag-reply yung mga email. Sige lang, pag may nakita ko sa post, sa group ng Butchers Lottering. Nag-join ka ng mga Facebook groups, ganon? Opo, para makakuha ka rin ng mga yung pag nag-post po kasi sila doon,
ayun, email kagad sa HR ng agency, ganun. O minsan nagbibigay po sila ng mga direkta na, pero bihira po nag-reply yung mga ganun eh. Pero yun nga lang po, may idea ka na, ay, ito pala si Magsaysay, hiring na naman ngayon. Ito pala si ISO, si IPAMS, ganun. So palagi ka talaga magre-research, no? Importante yon. Opo, kailangan mo talagang mag-research, ipagan, tsaka magtanong-tanong na rin sa mga kasama mo. Tsaka importante talaga yung may body ka, yung may kasama ka. Mag-apply. Meron pa nga po akong kasama. Nauna lang po ako ng a week, tapos sumunod din po siya. Tapos yung isa nakapasa rin po sa interview. Tatlo po kami. Tapos yung isa nakapasa rin sa interview, final interview sa Magsaysay. Pero I think MPNP na siya. So, talaga? What do you mean? Hindi po, NPNP na yung process niya, unlike sa amin na LAMIA. Unlike work permit. So, mag-aantay siguro siya mga 2 years sa Pilipinas. Pero at least pasado na siya sa Magsaysay. Opo. Sa High Life din sila? Opo. Ma-absorb eventually? Opo. Siguro nakuha na nila yung requirement na tao na nagpampuno sa emergency na Sa kulang sa manning, sa kulang ng tao po dito sa. Pero every year naman talagang nagma-mass hiring po sila kasi marami rin po umaalis eh. Opo, kasi siguro sa hirap ng trabaho. Pero ano sabi ng HR dyan? Yung PR na application mo within 6 months, pwede daw? After 6 months? Kasi sa amin po, LAMIA, so yung gagawin po namin, apply kami ng NPNP for 6 months. Nung pagdating po namin, tapos yun na, yung PR na. Pero mag-aantay pa parang ganun. Hindi naman talaga hindi naman talaga automatic yun. At least 6 months pwede na mag-apply. Opo. Pero yung work permit nyo, good for ilang years? 2 years. 2 years. Kumbaga 2 years na dyan ka talaga, hindi ka pwedeng umalis. Close permit, close work permit yan. At least for the next 2 years, sigurado ka na may work. Opo. At least nandito na po kami, mas madali po ata pag nandito na yung pag-apply ng NPNP, PR. Unlike pag nandun ka pa sa Pilipinas, matagal. Tama. Mas preferred nila yung nandito na kasi. Opo. Tsaka kumikita na. Tumutulong na sa economy. Opo. Basta tiyagaan mo lang yan. Tiyagaan mo lang at makukuha mo yung family mo. Paano kumbaga na rin yan. Isang sure way na na makukuha mo yung family mo. Hindi talaga sure na 100% pero more or less siguro top 90%. Ano pang ibang advice mo na mabibigay sa ating mga viewers? Basta grind lang ng grind. Tayo lang ng tayo. Huwag sumuko. Kaya lahat yan. Basta gusto natin yung ginagawa natin. Makukuha natin yung gusto natin makuha. Tapos samahan natin ng dasal. Lagi. Itong more than 1 month na nandito ka, hindi naman sumagay sa isip mo na ang hirap naman. Gusto ko na yatang bumalik. Wala namang ganon. Meron po. Kasi nasak talaga ako nung trabaho ko. Sabi ko parang gusto ko nang bumalik. Okay. Kasi sobrang, as in talagang physically talagang drain ka kasi medyo may may section din dyan sa merong cut floor, merong floor. Sa cut floor is malamig. So napuntahan ko is mainit kasi doon po namin kinakata yung baboy. So hindi po malamig kasi parang mahirap na siya ibuksan yung mga kailangan mainit, warm. Tapos nandun po yung singeing machine, yung torch, yung scalding bath, yung pag niluluto na yung para sa dehydrating. Kaya mainit po talaga sa section na doon. Tapos yun, sobra ako na kasi sobrang init po nung sa loob. Nanibakuro ako kasi dito sa labas malamig. Tapos pagpasok sa loob, sobrang init. So, grabe po na muntik na ako na nahimatay sa sobrang pagod ko po noon. Kasi tapos nabigla. So, yun. Tapos unti-unti naman na nakuha ko na siya. Pero sakit ko nung katawan ko na, yun nga, naisip ko na sabi ko parang ayoko na gusto ko ito lang magpapalakas ng loob ko. Siyempre yung pamilya ko na nakakausap ko. Tapos ito rin yung mga kasamaan ko dito na, sige, kaya natin yan. Kasi halos para-paras lang po kami ng trabaho. So, yun, unti-unti na pag-adjust. And then, kuha naman na yung... Ay, mabuti. Pagtsagaan mo lang yan. Nandyan ka na kumbaga swerte ka na nakapunta ka dito. Tsagaan lang. Maraming na pumunta talaga dito. Oo. Ayun nga. Hindi lahat nagiging lucky na makakuha ng work permit. Ay, sige. Salamat.